natin. I'll ask a question, tapos bibilang ako ng 3, and then sabay niyong sabihin yung answer ninyo. Tingnan natin kung gaano ka-strong ang Bisaya connection. Kung pareho kayo ng sagot, mga ganyan. Oh my gosh, okay. Ano naman to? Basic lang naman to. Ito parang alam ko. Dalawa, ate. Ako kayong dalawa lang. Mali ko naman makilala yung mga teammates. Ano to? Yung sagot ninyo yung ano lang. Sinong teammate? Ganyan. Dahil napuwing ako. Wait lang. Okay. Sino ang, parang alam na namin sagot dito. Sino ang pinaka maingay? 3, 2, 1. Sissy. Hindi na siya sumagot. Alam niya na rin. Ayan. Si Sisi. Okay. Non-explanatory na to. Ito next. Ate Jem, parang gusto ko rin malaman yung mga sagot mo eh. Ayaw po umakyat eh. Type po na lang dyan sa baba. Okay. Sino ang pinaka topakin? 3, 2, 1, go! Maika or Duki? Ha? Topak? Oo. Oo. Uy, Sisi, hindi mo naman masabilang. Seconds lang, day. 30 minutes? Wala pa akong natupakan, wala pa. Ah, di niya naabutan. Wala pa. Siguro mga next year, sagutin ko yan. Pag nagpakilala na, no? Bakit, wait lang, naguluhan ako. Si Ate Maika at si Duki, parang Or. sa pagkakakilala ko sa kanila, hindi ko sila na tinopak. So, sige nga, explain. Ano ang mga instances? Topak as in, yung definition ko of topak for Ate Maika is kolokoy. Ah. Parang ibang topak. Toyoin, ganun. Basta yon, something. Toyoin. Mahilig kasi mag-joke-joke si Ate Mike's, lalo na pag Yes. comfortable na siya sa team, ganun. So, wala lang. Super love ko talaga si Ate Mike's. Yes. Actually, siya ang aking favorite senior. Sila ni Ate Rhea. Yung tipong, alam mo sila yung mga pinaka-veteran, pero para silang bata. Lalo na si Ate Mike. Parang kabatch ng may sisi. Ganyan. Favorite ko yan. Okay, eto naman. Pinaka nakakatakot. 3, 2, 1, go! Si Ate din. Uy, Sisi, sumagot ka naman. Nagigigil ako sa segment na to eh. Okay. Si Ate din. Bakit naman? Baka machut-chat kayo, no? Huwag daw kasi kayong sasayaw pag warm up. Gagalit siya eh. Warm up kasi yun eh, ha? Tanggap na ni Ate din. Oh. Pag tumahimik lang si Ate din, okay. Oh. Lalo na pag naka-poker face na siya. Oo. Saka kasi di ba nakasama natin yun sa Petron. So, Actually, siya yung pinakauna na strict player na nakilala ko. Kasi high school ko siya naging teammate. Tapos, as in yung tipong didilatan ka talaga niya. laki kasi lang ayos ni Ate din. Tinitigan ka niya. Ano talaga, parang may something. So, yun, super strict talaga siya. Pero, di ba, kasi ganun talaga siya na player. Super disiplinado, ganyan. Nasampulan na ba kayo? Ni Ate Den? Na, Nung college, I think. nabugi ka na. Siyempre kasi rookie pa. Siya yung senior ko nun. Sisi, wag na natin pag-usapan yung seniority. Ikaw, nasampulan ka na ba ni Ate Den? Wala pa. Wala pa. Mabait. Okay, eto. Sana naman masagot na to ni Sisi. Yung agad-agad talaga. Ang tagal. Oo. Beast mode. Okay, pinaka-galante. 3, 2, 1, go. Bea. Sino? Bea. Bea? Oh, ano mga nalilibre sa inyo ni Bea? Uy, kasi merong mayayaman na kuripot. Alam niyo yan. Pero, si Bea, galante, anong mga nililibre niya? Yung ako nung Vietnam days namin, nung Vietnam trip. Kasi binigyan kami ng allowance ni Choco Mucho. And then, hindi ako nagpapalit ng hindi ako nagpapalit ng dong. So, nalaman na lang nila pagdating ko dun sa Laukay, ko hindi po ako nagpapalit ng dong ganyan. May dong na talaga ako, from 2019 pa yon yung Vietnam namin dati.
So, yung dong ko, mga 100,000 dong lang. Oh. So, mga 200 pesos lang yon. Mm. And then, sabi ko kay Ate May, nung game day namin, Ate May, abot mo naman siguro tong 100,000 dong ko. Oo, abot pa yan. Kung kukulang, libre na lang kita. Ah. Nung una si Ate Maika, sumunod si Kay, sumunod si Ate Cherry, tsaka sumunod si Bea. Ang dami naman ng libre sa'yo. Yung totoo, galante sila o kuripot ka. Tapos nung Kasi pagkaupo sinadya niya namin, yan. Sinadya niya yan. Oo. sa cafe ate, parang sabi doon na, ano, boys, paano yun straight yung laro. Sabi ko, te, wala na akong pangkapil sa mga susunod na araw, narinig nila. Woo! Sabi, Woo! Pinarinig mo, hindi yan narinig, ah. sabi ni Ate Maika, sige, libre kita bukas. Tapos, sabi ko, alam, may 4 pa na araw na Wala talaga siyang ginawang paraan magkapera, kundi magparinig. Sabi ni Kay, sige, te, ako sa mga next day. Sabi ni Alice, sige, ako sa sunod. Sabi ni Bea, sige, ako sa remaining days. Yung taray, solicitation ang ganapan ni Sisi sa Vietnam. Nakakaloka. Imagine mo, may bangko lang, walking distance, malapit. Kaya nga modus. Alam mo guys, ano kasi to naobserbahan ko kay Sisi, simula na nagsasasama siya kay Buding, naging ganyan yung ugali niya. Kaya, kilalanin niyo yung mga iiwasan niyang tao. Kasi yan na yun yung mga modus ni Buding yung di magdadala ng pera, talagang iiwan. Diyos ko. So, si Bea na sumagot ng remaining days. Ikaw naman, Maddie. Siyempre, mas matagal kayo teammate si Bea. Ateneo days pa lang ba? Ano na siya? For the libre na siya? Oo, galante na siya. Ay, sarap Kapag mo maging bigay friend si Bea. niya. Ano yung pinaka-memorable libre sa'yo ni Bea? Mostly team kasi yung nililibre niya. Ay, galante nga, day! May As a group. Oo. Season 81 talaga yung maalala ko kasi may pre-game kami before like requirement ni coach o mag-team dinner kami the day before the game. Eh may time na nag-Jollibee kami. Tapos nag-close yung Jollibee sa Katipunan. And then parang mga sunod-sunod na gabi sa isang kainan kami pero puno. So lumipat kami sa Gino's. Deliver na kami Mas sa mahal ba doon? Ay. Magtataka pa nga ba tayo, scholarship nga nililibre na yung ibang tao. Oo, Bea, baka naman gusto ko ulit mag-aral. Okay, kung merong pinakagalante ko, parang alam ko rin sagot dito, ako na lang kaya sumagot. Sino naman? Oo, ang pinakakuripot. 3, 2, 1. Nag-volunteer na. Ay, hindi. Di kami magpapatalo ni Duki. Ay, parang healthy ba yung ganyang competition sa team? Yung magko-compete kayo kung sino pinakakuripot. Oo, para hindi magastos. 'Di ba? Parang dahil pareha pala kayong kuripot, dapat yata si Ate Jem ang sumagot dito. Ate Jem, sino mas kuripot kay Sisi at kay Maddie? Paki-comment dyan sa baba. Ay, silang dalawa, it's a tie. Bisaya connection is strong. Paano naman yung pagkakuripot mo, Mads? Kasi kay Sisi, nakita na natin yung proseso May Hindi kasi, yung sa may kanya pag- allowance yun. yung sa kanya kasi may pag-gatekeep ng pera, may pagpaparinig, at talaga, may scheduling. Oo, yun ang kanyang modus. Ikaw naman, paano ang iyong pagiging, kuripot? Hindi kasi allowance yung binigay sa amin. So, pag binigay na parang hindi ko pinaghirapan, okay lang. Okay lang na, Gastusin mo. Oo. Siyempre not everything, pero magtitira ako. Mm-mm. Pero yung example, yung salary or something, hindi ako nagpapahiram ng money. Ay, oo. Kahit yata yumaman ako. Prank calls kayo na, pwede pa hiram Ah. Hindi talaga ako papayag sa mga ganyan. Sino ang mga ganyan? Si Dina, willing magpahiram. Si Gia, magpapahiram 100K. May mga ganyan. Ako naman, hindi naman sa madamot. Actually, depende. Kapag Depende sa tao. secured naman ako na ibabalik, or subok ko na, papahiram ako. Pero yung iba na, kahit friend ko, ayoko kasi makasira ang friendship ng pera. Alam mo yan, Sisi, may mga ganyan. So,
Kaya hesitant ako sa mga ganyang hiram-hiram. Kasi 'di ba, ang trend ngayon, ikaw yung nagpahiram, ikaw pa yung mahihiyang maningil. Ganyan ang bagong trend. Divine. Pero kayo, ano yung mga luho ninyo? Ayan alam, magandang malaman. Ano luho? Luho, yung hilig ninyo binibili, ganyan. Okay. Yung okay lang sa inyo pagkagastosan yan. Kasi yung iba, sapatos. Yung akala mo, octopus sila. Ang dami nilang shoes. Yung iba naman, luxury bags. Yung iba naman, travel. Ako, pass talaga ako sa travel. Kayo, ano? Ako naman pag may extra ako, Dami mong extra, Ben. Hindi mo nilalabas, eh. Ayaw mo ipapalit, eh. Gigil ako nito, eh. si ate, ang kwento kasi niyan, ba't ako naging kuripot? Kasi yung ate ko kasi, nag-aral sa Canada. So ako yung nagbabayad sa kanya ng tuition. So sobrang kuripot ko talaga ngayon. And nung mga times na nasa Beach Valley pa ako, may mga premyo talaga yan. Like, $500, ganito, ganyan. So, may mga extra allowance pa kami. Pag nasa Singapore kami, pag nag-Singapore kami, binibili ko siya ng bag. So, ang nabili ko at MCM, Ay, wow. For the branded. Oh. yun yung pinaka nabili ko na extra money ko. And hindi na nasundan. Uy, minsan yung pinakakuripot yan kasi maraming pinaglalaanan. Intindihin nyo na kami. Ay, ikaw, Mads, anong luho mo? So, ang luho ni Sisi ay pang family talaga, which matagal na talaga natin yan alam. Ikaw naman, Mads. Ano? Food. Luho ba ang food? Oh, sa bagay. Sabi ko ba yan, magkain si Mads. Yun yung may Yung tipong kahit mahal, okay lang sa'yo. Di naman yung Wolfgang na gano'n. Ay, sabihin ko, kapag may pa-wolf ga. Hindi, may ganun kasi na basta food, wag kayo magtitipid dyan. Pwede nyo yung anuhan. Yun yung mga... sinasabi ng lolo ko palagi sa akin na pag gutom ka, wag mo tipirin sarili mo kasi para sa'yo naman yun. Nakaka-afford naman ng, hindi naman yung sobrang mahal, pero yung din. Tsaka Wag syempre na yung- family. Wag na yung sobrang mahal kasi i-earn na nyo rin naman yan. So, yung mga saktuhan lang. Thank you po sa mga nag-gift tara ni Jennifer. As a gifter pala siya tonight. Thank you so much po. Pero guys, ang target natin, 500k para magkaroon tayo ng bear. Ayan, patapos na tayo. Kung wala. Q&A lang talaga to. Ayan. Ang next naman, sino daw ang pinaka-flavor pagalitan ni Coach? 3, 2, 1. wala. Ay, taray. Di nagagalit si Coach, Dante. Hindi pa. Ayun, taray. In fairness. Ay. Sige, pass na lang. Sabi ko sa akin, pinaka-flavor pagalitan lang ni Coach O. Kasi parang si Coach O nagagalit, si Coach Dante hindi. Pero, wag na lang. Baka maano pa tayo. Ito na lang. Pinaka-mahirap ma-prank. 3, 2, 1. Wala, di ko alam. Or kahit tansya nyo lang, sa pagkakilala nyo sa kanila, kapag pinrank nyo sila, parang feeling nyo malalaman nila agad, mga ganyan. Hindi, pinakamadaling i-prank na lang, te. Sige, pinakamadaling i-prank. Sisi, ano yung English nun? Who's the most? Prankable. Prankable! Te, gullible, diba? Ay, gullible. Wow. Dami siyang natutunan ng English, te. Sikat, yung mabilis maniwala ba? Oo, sikat. Yung, Oh. yung na kami, like, magjo-joke lang kami. Kasi sabi, oh really? Ano, patula ka, Kat? Ano yung English yung patola? Para alam niya. Sabi na namin, sabi ko naman ni Bea, kasi magkakatabi kami sa, you're so gullible. Sabi kami ni Ate Barts, ano yun? Parang na-English mo naman ka, be. Tapos sabi, ang pagkakaalam ko lang, narinig ko volleyball. Sounds like. Sa buhay ko, Bea, ngayon lang ako nakarinig ng gano'n. Ano ba yung volleyball? Sabi, yung mabilis maniwala ka. Alam ko na. Puro ka kasi volleyball, ha? Yan. Sino paghahalataan tayo? Naka-US t-shirt ka pa naman. Wala kayo dyan, wala akong kaalam.
At least alam niya na ngayon. Ako nga, kala ko prankable eh. O sino? So, pareha kayo ng answer. Si Kat. Pero kasi ang twist dyan, dahil siya ang pinakamadaling maprank, kapag mag 500k tayo, siya ang ipaprank call ninyo. Pero mukhang malabo eh. Tulog yun, te, kasi ang ano nila, nag-Adidas sila kahapon eh. Tapos kanina nag-weights kami. Tulog na yun. Sino ang gising ngayon na pwedeng maprank kung magfa 500k? Viewer? Kami na lang dalawa. Naku, ako honestly natatakot ako kay Descheng. Pero kung gusto niyo yung medyo hindi nakakatakot, then yung i-prank. Feeling ko talaga, didilatan kayo sa training. Sino sa tingin nyo? Pero feeling ko, hindi tayo papa 500 nitong mga. Pero kung sakali. Lang, te. Ay, ayun. Huwag na yung prank call. Alam na Ano yan ng na mga lang. tao. Promise. Ate, okay na kami, te, team. Okay na kami ng team. Huwag na namin. Oo, pa-bronze na sila sa local eh. Paano na sila pa-podium na din sila eh. Baka, kayo, subukan lang naman talaga to kung fans talaga kayo eh. 'Di ba? Pero kung ako sa inyo, total sabi nyo, hindi pa naman nagagalit si Coach Dante, eh, pwede natin subukan. kung kung para matest natin ang patience. Magharap-rapin kami dito. Oh. Mamaya na natin problemahin yan kung tayo ba ay magpa 500k. Pero, parang malabo talaga, guys. So, kung wala, chikan lang to, 'di ba? So, habang naghihintay tayo, kung may miracle ba na mag 500k to, parang meron. Thank you so much, Endel D. Ayan. Pag-usapan na natin yung inyong VTV experience. I mean, last time, nung si Kate yung kausap ko, asa Madam Auring ako dito. Sabi ko, Kate, feeling ko, kasi ang hardworking ninyo, lalo na nung invitational, nakita talaga yung effort ng team at hindi na basta-basta bumibigay. So, sabi ko, nilagay nyo naman yung work. Minsan, ang blessing ni Lord talaga, hindi kayo dito mag-medal, pero mag-medal kayo sa Vietnam. So, nangyari nga, in fairness. Pero, kayo, kamusta ba yung preparation ninyo? Kasi, di ba, medyo heartbreaking din yung invitational. Kasi, in a nutshell, sayang siya eh. Ang daming games na, panalo na, tapos, nabugi pa. So, paano kayo nag-pick up ng confidence nyo and ng moral ninyo from that as you prepare for the VTV? Ikaw muna, Mads. Super na low moral ba kayo nung TVL? Hindi naman. Masakit lang. Siyempre, palagi kami 7th place. Nakailang na kami. Pero kasi yung conference na yun, nakita namin yung potential ng team talaga. Nakita namin kung ano kayang gawin and ano pang pwedeng ipakita ng team. So, siguro more on looking forward to what we can do in the next conference yung ma-achieve namin. Kasi syempre, sabi din ng coaches na nag-umpisa pa lang tayo. So, ayun. Very very positive naman yung buong team.